Hello guys, this is my day 2. It's 7 a.m. Kakabangon ko lang sa higaan. So, ayan na yung ilong ko. Medyo nalas na yung pamamaga niya, pero masakit pa rin siya. Hindi ko pa rin ma-move yung upper lips ko kasi masakit yung dito. Dito yung masakit, tapos dito masakit pa rin siya. Pero hindi na siya ganun kasakit tulad kagabi. Tapos, ayun, medyo nakatulog naman ako ng maayos, pero medyo may pagkirot-kirot, kaya ayun, pagising-gising pa rin ako. Pero hindi naman totally na nagigising ako dahil sa kirot. Nagigising ako dahil sa malamig or naiihi ako, ganun. Pero yun, yung kirot niya, hindi naman ako nagigising doon. Pero every time na nagigising ako, ayun, nararamdaman ko yung sakit. Tapos ayun, feeling ko tuloy, masakit pa rin siya hanggang ngayon. Kasi tuwing nagigising ako, yung sakit niya, ganun pa rin yung sakit katulad kagabi. Pero ayan, pagising ko, okay naman siya. Ayan. Ayun siya guys. At nakikita ka na, gumaganda na yung ilong ko. Napansin niyo ba guys? Ang ganda ng mata ko. I mean, yung talukap ng mata ko pantay. Alam nyo, magayan. Hindi siya yung normal na pantay. Kaya ayan, ang ganda ng mata ko. Sana ganyan na lang siya everyday. So, ayan guys, wipes lang muna yung panglinis kasi bawal pa maghilamos. So, yan. Medyo kumikirot pa siya dito pag nadadampian. Ito, kumikirot siya sa part na yan. Ayan, wipes muna ang panglilinis ko dahil mag-apply ako ng gamot ulit sa kilay. Ay, yung cream, tapos sa ilong, yung betadine. Hello guys! Ngayon i-update ko kayo sa aking pailong. Ayan, ang aking Hycon Nose Lift na ginamitan ng trend. So, ayun na siya. Yan, pang 2 days ko ngayon guys at ang oras na ay 9 p.m. at natapos to kagabi. So, kagabi lang siya natapos na gawin. 9:02 siya ginawa. So, ayun, hindi ko pala nasabi kung ilang oras siya or minutes na ginawa nung pinasok yung trend sa akin. So, ayun, ginawan ko kasi siya ng vlog at hindi ko doon nasabi. So, yun, nung ginawa to, nung in-inject ko na siya ng anesthesia, ang nabilang kong oras nun is 10 to 12 minutes lang siya ginawa. Yung pinasok yung trend. So, 10 to 12 minutes lang yun. At ito yung second day ko. Hindi na siya ganun kamaga at medyo nakikita ko na yung result. At ngayong araw na to sa maghapon, nakaka 7 times na akong 7 times na akong nakapag cold compress. So, nagko-cold compress ako every time na nararamdaman ko yung pain kasi umiinom ako ng paracetamol, yung binigay nila. Every 4 hours yun. Umiinom naman ako, pero meron pa ring pain. Lalo na pag nabibigla akong, may kinukuha, ganun. O kaya may, ino-open ko lang yung cabinet, medyo may persa sa ilong ko. Ayun, medyo sumasakit siya. Kaya, ayun, kinu-cold compress ko siya. So, naka 7 times na ako ngayong maghapon. At mamaya, before akong matulog, ayan, nakapang tulog na ako. Magka-cold compress din ako. Tapos ngayon pala guys, pwede ko na siyang basain, pero hindi ko muna siya babasain. Bukas ko na lang siya babasain para sure na hindi siya ma-infection. So, 24 hours kasi nabawal siyang basain. At ayun, sa pagkain, nakakain naman ako ng normal, pero may pain pa rin pagka yung taas. Kasi hindi ito yung masakit. Ngayon, pag kumain ako, ito yung parang pinangunguya ko yung sa baba. Pero may time talaga na napapasarap yung kain ko. Nagagalaw ko rin yung taas ko. So, ayan, sumasakit dito at dito. Yan yung sakit niya. Pero hindi naman sobrang sakit, kumikirot lang. Tapos, ayan, pag gumaganon yung kilay ko, o kaya yung bibig ko, natataas ko konti, ganyan. Kumikirot yung dito, tsaka yung dito. Hindi yan, dyan, dito sa may ganyan. Diyan, kumikirot siya. Tapos, ayun, kagabi pala, hindi rin ako nakapag-toothbrush. Mouthwash lang kasi hindi ko mabuka yung bibig ko para mag-toothbrush. Tapos nung nag-mouthwash ako, hindi ko siya mamumog kasi masakit. Masakit talaga i-move yung bibig ko. Kaya pala before akong gawan or ipasok yung trend, tinanong muna ako kung nakapagpabunot ako ng ngipin this month or last month. Sabi ko hindi naman. So yun. Kaya pala tinanong yun kasi
sasakit yung gums mo. Sasakit siya talaga. Tapos yan na nga guys, ayan. Hindi siya ganun kamaga na. Ayan. Tapos napansin ko rin pala, ayun, nababahing ako. May allergic rhinitis ako, pero hindi ko sure kung ina-allergy lang ba ako or talagang konektado to sa pagpapahay ko, nose lift ko. Kasi, naalala ko, before kasi ako magpaganto, nanood ako nanood ng mga nagbablog, yung mga vlogger na nagpaganto, ganyan. May napanood ako doon, binigyan siya ng gamot ng cetirizine, paracetamol, tsaka isang antibiotic. Hindi siya amoxicillin. Amoxicillin kasi yung binigay sa akin, pero yung kanya, hindi amoxicillin yun. So, nakalimutan ko kung ano yung gamot niyang antibiotic. So, ako, walang binigay sa akin cetirizine. Paracetamol lang, tsaka amoxicillin. Yun lang yung gamot na binigay sa akin. So, ayun, nababahing-bahing ako kanina, tapos, ayun, ginawa ko na lang siya ng paraan. Yung pagbahing ko, dinadaan ko sa bibig. So, ayun, basta may technique na lang na gano'n. Sa bibig yun, dinadaan ko yung sa bahing. Kaya walang epekto sa ilong ko yung pagbahing ko. So, kasi ganun yung nangyari sa akin nung buntis ako. Pag bumabahing ako galing sa ilong, sumasakit yung tiyan ko. Kaya, nakuha ko yung technique na yun, yung pagbahing sa bibig. Pero yun, medyo masakit siya sa lalamunan kasi dito mo, parang sa lalamunan nga lumalabas yung pagbahing. Basta ganoon, may technique na ganun guys. Makuha nyo yun pagka nagkaroon kayo ng diferensya sa ilong. So, ganun. Yun na nga, uminom ako ng cetirizine ngayon kasi nga para maagapan ko na rin yung pagbahing-bahing. Kasi nakailang bahing din ako ngayong maghapon at ngayon ko lang siya inuman ng cetirizine. So, yun na guys. Ito yung update ko for my second day. Hello guys, kagigising ko lang at ayan yung aking ilong. Super oily na ng mukha ko. Medyo mahirap pa rin magmumug kasi pagka magmumug ka, kumikirot talaga siya. So, pero wala na masyadong sakit. Hindi ko na naramdaman yung sakit pero pag ayan, medyo maga pa rin siya. Update ko kayo. Hello guys, ngayon ito yung unang ligo ko at ayan yung itsura ko. Hindi pa ako nakakapaglagay ng betadine sa ilong at yung sa kilay ko, ayan pa rin siya. Meron pa rin siyang ointment, hindi pa natanggal yung ointment. So yun na nga guys, medyo nahirapan ako magsabon sa mukha kasi dito sa part na to masakit pa siya, kaya yung sabon ito pinagpairan ko lang siya dito. Pero hindi sabon yung ginamit ko, yung Garnier. Kasi Kojic yung sabon ko. So, masyadong matapang yun. Kaya, yung Garnier na lang muna ginamit ko. So, ayun, nagsabon ako ng Garnier o yung scrub sa mukha. Tapos, ayan, hindi ko nilagyan yung part ng kilay tsaka yung dito. Pero nilagyan ko konti dito. Yan. Tapos, nahirapan nga ako siyang i-scrub kasi nga medyo masakit pa siya dito. Tapos, yung pagkabanlaw, ayun, binusan ko lang siya ng tubig. Binusan ko lang siya ng binusan. Hindi ko siya ginanon. Kasi masakit pa nga siya at saka baka mamaya aksidente ko matamaan yung dito banda. Kasi ito yung iniingatan, yung sugat. So, ayan siya. Namamawis na ako. Yan guys, in-update ko lang kayo sa aking unang ligo. So, yun yung itsura niya. Magang-maga pa yung mata ko. Dito, ayan, namamaga pa siya. Hello guys, ayan, kakatapos ko lang maghilamos ng mukha at ito na nga yung itsura niya. Hindi ko pa siya nalinisan ng betadine at yung kilay ko, hindi ko pa nalagyan ng ointment. So, yun yung itsura niya. Namamaga pa rin yung part dito. Ayan. Kung napapansin nyo, maga pa rin siya at masakit pa rin siya pag nagsasabon ako ng mukha yung dito. Hindi ko siya mabanat or may scrub kasi masakit pa rin dito. Sa part na to, masakit. At yun dito, may time na sumasakit pa rin siya. Tapos ayan, nasuot ko na yung retainer ko kasi hindi naman na siya ganun kasakit. May time na lang na kumikirot siya. Tapos, nakadalawang Biogesic lang ako ngayong araw na to, yung paracetamol. Kasi ubos na yung binigay nilang paracetamol. Ibang brand kasi yung binigay nila. Tapos, yun, Biogesic na lang ininom ko. So, dalawa lang nainom ko kasi medyo okay naman na siya. Hindi na sa sobrang kumikirot. May time na lang napakirot-kirot lang siya, ganun. Tapos, ayun, ininuman ko siya kaninang mga 4:30 kasi medyo kumikirot siya ng
tuloy-tuloy. Ayun, ininuman ko na siya ng Bajasic. Tapos yung unang inom ko kaninang umaga. So, yan na siya guys. Yan, maga pa rin siya. So, ito talagang feeling ko, hindi na siya tatayo. Tatayo. I mean, yung result tulad ng iba na sobrang parang pointed yung pagkakagawa sa kanila. Yung tumayo dito. So, yan. Yun pa naman yung bet ko, yung nakatayo dito. Kaso, yan nga, yun yung result niya. Pero, malay natin, pag minasage, tatayo pa siya. So, this is my third day at it's 9 p.m. Hello guys, ayan, kagigising ko lang. At ito, napansin ko every time na pagising sa umaga. At ang oras ngayon is 6:30. Ayan, napansin ko sobrang namamaga yung dito ko. Pero sa maghapon, nawawala yung maga niya. Ayan. Namamaga siya. Tapos yung sakit, dito masakit pa. Dito, medyo masakit pa din. Tapos, ayan. Hindi pa rin ako makapagmumug ng masyadong mumug na mumug. Pero nakapagmumug naman na ako. Pero ayan talaga guys, namamaga siya. Tapos kagabi pala, may massage ko na siya kasi ayun, nababothered ako kagabi dahil nung hapon pa lang hanggang kagabi, may feeling akong dito, may feeling ako na parang, hindi ko alam kung dumi lang ba siya, parang may sticky na ewan. Tapos ngayon, tinatry ko naman siyang, linisin ng cotton buds, parang wala namang dumi. Pero ayun na nga, hindi ko alam kung part ng pamamaga. Yung sa loob, dito sa loob, part dito sa loob niyan, parang ayun, parang may nakabara na ewan. Medyo, hindi, nakakahinga naman ako, pero ayun na nga, parang medyo hirap lang sa part dito dahil nga, parang siyang may nakabara. Tapos ayun, minasage ko na rin siya. So, ganito yung pag-massage. Dito, pipidutin, medyo masakit. Tapos, hahatak pababa. Tapos, ayun, pataas, pamassage ng ganyan. So, kagabi, minasage ko na siya. Tapos, ito yung pangalawa. So, kaya, tapos pahatak pa ganun para daw tumaas or ma-align yung mga trend na pinasok. Ayan, hanggang ngayon, may naramdaman talaga akong parang dito. Parang, alam niyo yun, may dumi. Ganun yung feeling. So, ayan, ginaganyan ko lang siya. Tapos, ayan. Medyo masakit, pero kayang-kaya naman. Para daw ma-align yung trend. Tsaka, pag once na tumigas na siya, naka-align. Ayan. Tapos napansin ko rin pala yung sa loob. Parang may bukol siya kagahapon. Pero ngayon, nawala na kasi ginaganyan ko siya. Ayan o. Ayan, parang meron parang konti. Ayan. Pero dito medyo nalis na. Ayan o. Ayan o. Ayan. Parang may bukol. So, ginagayan ko siya kasi may napanood ako yung isang vlogger. Ginaganyan niya. Kasi baka daw trend yun para ma-align siya. So, ayun siya guys. Tapos, ayun. Kagabi, nakaramdam din ako ng anxiety. Kasi, ayun, pangatlong gabi na hindi ko katabi asawa ko at anak ko. Kaya, namimiss ko na silang katabi matulog. Tapos, ayun, ilang araw na rin ako hindi nakakapaglinis ng bahay. Yung mga ginagawa ko everyday. Yung paglilinis, paghugas ng mga bote ng baby ko, tapos pagluluto, ayun, hindi ko pa rin siya ginagawa. Ayun, medyo nakakaramdam ako ng guilt or guilty nga kasi nga hindi ko na nagagawa yung part na dapat ginagawa ko as a wife and as a mother. So, ayun, hindi ko pa makarga yung baby ko. Hindi ko siya man lang makiss. Kasi pag kinikiss ko siya, baka tumawa yung ilong ko. Pero kahapon, ayan, kinikiss ko siya dahan-dahan lang. Tapos one time, natamaan konti yung ilong ko, sobrang sakit. Kasi sobrang miss ko nung ikiss yung baby ko. Kaya, ayan, medyo nakaramdam ako ng anxiety kagabi. Kaya medyo nahirapan ako matulog kakaisip. Parang sinasabi ko, tama ba to yung desisyon ko na nagpa-ilong ako?
Pero gusto ko naman siya. Hindi naman ako nagsisisi. Pero yun na nga yung part na dapat na ginagawa ko everyday. Hindi ko nagagawa. Kaya nakakaramdam ako ng pagka-guilty sa sarili ko. Ganun. Hello guys. Ayan. Pang 4th day ko na. At it's 9 p.m. So, ito na yung itsura niya. Di na siya ganun kamaga, pero masakit pa rin yung part dito. At ayan, kung mapapansin nyo, naninilaw yung dito ko. So, parang pasa siguro to. Kasi ito, ayan, di naman siya masakit. Di siya masakit. Dito yung masakit sa may bandang gitna. Tapos yun dito, medyo okay na. May pagkirot-kirot na lang. Pero ayun, nakakangiti na ako. Tapos yung ilong ko, nagagalaw ko na rin yung ilong ko konti. Pero medyo masakit pa rin yung dito sa part na to. At, ayan, naka-isang Biogesic lang ako ngayong araw na to. Kasi, kumirot lang siya kaninang umaga yung tuloy-tuloy yung kirot. Tapos, kaninang hapon, kumirot din siya. Pero, hindi ko na siya ininuman. Kasi, ayoko rin nung sana yung katawan ko sa Biogesic or paracetamol. So, yan na nga siya, guys. Oh. So, bagong hugas lang yung mukha ko. At, ayan. At oo nga pala guys, ngayon lang ako naglagay ng moisturizer sa mukha ko, yan. At ito yung ginamit ko, yung aloe vera ng Esfolio na nabili ko sa Shopee nung 3.3 at napakamura ko lang itong nakuha rin doon sa shop nila. So yan, kasi 2 to 3 days daw, wag muna daw ako maglalagay ng mga kung ano-ano sa mukha. Kaya nga yung 4th day ko na lang siya ginawa. At ito yung nilagay ko, aloe vera. Naglagay ako sa mukha at sa leeg. So, every night, lagi ko itong ginagawa, ang mag-moisturize ng skin sa mukha at sa leeg. At ginagamit ko talaga aloe vera noon pa. Hello guys, kagigising ko lang and it's my 5th day at ito na siya guys. Kung mapapansin nyo, sobrang naninilaw yung part na to. Pero, baka mamaya mawala rin yan tulad kahapon, naninilaw din siya. Tapos nung hapon na, medyo nawawala naman yung pagkadilaw. At ito na siya guys, medyo masakit pa rin siya at namamaga. Tapos kanina minasage ko siya, lalo siyang sumakit. Pero nawala din naman agad yung sakit niya. So yan. Update ko kayo ulit mamaya. Hello guys, kakataas ko lang maligo at ayan na yung tsura niya. So yan, hindi ko pa siya nilagyan ng betadine. At ito, naninilaw talaga siya. At yung kilay ko medyo kumikirot dahil di ko pa siya na ng ointment. So, yun siya. Hindi ko pa ito sinasabunan. Itong part na to. Dito pa lang. At medyo masakit pa rin yung dito. Hindi ko pa rin siya may scrub ng maayos. So, yun siya guys. Update ko ulit kayo mamaya. Hello guys. Ayan. Kakatapos ko lang maghilamos. At ayan. Naglagay na rin ako ng aloe vera. So, ayan. Naninilaw pa rin siya guys. Pero, ayan. Mas kumunti na lang yung pamamaga niya. At, ayan nga siya. Tapos, mas okay na i-massage yung ilong ng may aloe vera kasi mas madulas at mas okay siyang i-massage. Hindi siya magaspang yung balat. Kaso, yun nga lang, medyo nakakaramdam pa rin ng sakit pag minamassage. At saka yung dito, medyo masakit pa rin siya kaya hindi ko siya masabunan masyado. Pero dinadaanan ko na rin siya ng sabon. So, yun na siya guys. At medyo pawala na yung maga niya. Pero, ayun na nga, naninilaw pa rin yung dito sa part na yan. Pero, hindi na yun masakit yung dilaw. Hindi siya masakit. Pero, dito, medyo masakit pa. Tsaka dito. So, ayan. Konting massage. Ayan guys. So, this is my 5th day. And, update ko kayo bukas. Hi guys, kagigising ko lang at ayan ang itsura niya. So, namamagana naman yung part na to. At ayan yung paninilaw, nandyan pa rin. So, yun siya. This is my 6th day. Update ko kayo mamaya. Hello guys, ayan, kakatapos ko lang maghilamos at wala pa akong nilalagay na kahit ano sa mukha ko. So, yun na siya guys. At sobrang nakikita ko na yung result niya. At itong paninilaw dito, kamonti na lang siya. Tapos, ayan, medyo makirot pa rin siya. As in, masakit pa din siya pagka nababangga. Kaya ito, pagsasabon ko, pag nagsasabon ako yan, dinadaanan ko na dito, pero ito hindi pa. At yung sinasabon ko na rin ngayon is yung Kojic ko, yung Kojic soap. Kasi, feeling ko okay naman na siyang sabunan ng
mga matatapang na sabon. So, yan siya guys. At ika-6 days ko to. At ngayong araw na to, first time kong lumabas. At ayan, nag-taxi kami. Tapos, ayun, sa taxi wala naman akong naramdamang sakit. Pero nung sa motor, kasi nag-grocery kami ng asawa ko, maalog yung motor, 'di ba? So yun, nakaramdam ako ng sakit dito. Umabot siya dito sa ulo ko at hanggang ngayon sumasakit pa rin siya. So hindi ko pa siya naiinuman ng paracetamol o Biogesic. Kaya ngayon iinom ako kasi pinapakaramdaman ko kung mawawala ba yung sakit. Pero yun nga, hindi siya nawala kaya iinuman ko na siya. So yun guys, first time kong nakaramdam din ng sakit ng ulo. Hello guys, this is my 7th day at kagigising ko lang. So ayan na siya. Medyo may pamamaga pa rin at medyo nawawala na yung pagka-yellow dito. At mas okay na yung feeling ko ngayon. Parang medyo nagiging normal na siya. I mean, bumabalik na sa normal yung ilong ko. Nawawala na yung pain. At ayan, medyo maga pa rin siya kaya hindi ko pa rin makita yung pinaka-result kung meron bang pagbabago talaga sa ilong ko. Kasi ayan naman siya, nagka-bridge naman, pero pag nakaharap, parang ilong ko pa rin. Pero ayun nga, medyo maga pa rin siya at medyo masakit pa din. Ayan. Masakit pa rin siya pag ginagalaw. At ayun, medyo maga pa rin yung part dito sa mata ko. At ayun, kagabi nga sumakit yung ulo ko at medyo nawala naman nung uminom ako ng Biogesic. So yan, update ko kayo ulit mamaya. Hello guys, ayan, kakatapos ko lang maghilamos o maglinis ng katawan ko at ito na nga yung aking ika-7th day. So yun na yung ilong ko guys. At namamaga pa rin siya, yung part na to, ayan, maga pa rin. At yung dito, ito, ay may bukol siya dito. Yan, namamaga siya, hindi ko alam kung bakit siya may bukol. At masakit yung bukol. So, yan. Tapos, hindi pa rin ako makapag sabon ng maayos sa mukha kasi masakit pa rin talaga siya pag ito nasasanggi. Ayan o, masakit pa rin siya. So, yan. Ito, namamaga pa rin. So, feeling ko fully healed talaga to. Ika 10 days. For 1 month talaga yung fully healed. Pero baka sa ika 10 days, wala na yung pamamaga. Pero, ayan yung mata ko. Normal na yung mata ko ngayon. Wala na yung double eyelid ko dito. Hindi na siya namamaga. So, yan yung normal kong mata compare doon sa nagpa-high nose sleep ako nung first day. Talagang nagkaroon ako ng eyelid dito kasi namamaga siya. So, ibig sabihin dito medyo wala na siyang maga. Pero ito namamaga. Tapos, ayan may bukol. Tapos, yung part na to, namamaga siya. Talagang masakit pa rin siya guys. Pero minamassage ko naman siya. Tapos every time na imamassage ko siya, mas sumasakit siya lalo. Pero nawawala din naman agad yung sakit. Tapos kanina pala, sobrang init. Hindi naman ganun kainit pala. Tumambay ako sa labas. Medyo makulimlim naman. Pero ayun, feeling ko may tumutusok-tusok dito. Siguro sa init nga, ganun. May parang siyang tumutusok-tusok. Tapos yung kilay ko kasi sa bike ko blading din yan, ganun. Tapos ayan, yung balat ko dito medyo parang na siyang nagda-dry. Pero nilalagyan ko naman siya ng aloe vera kasi aloe vera naman talaga nilalagay ko sa mukha. So, siguro ganyan na yung pinaka-final result niya. Pero yung dito is magapa kaya hindi ko alam kung liliit pa siya. So, this is my 7th day at dito na nagtatapos ang aking vlog.